Ano yung latest monitoring nyo sa bilang ng mga nasawi, nasugatan at nawawala dahil dito sa bagyong Inday? Dito nga po sa bagyong Inday at saka sa pinalakas na habagat, umabot na Susan sa 22 or 22 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas. At meron naman pong 18 nawawala. So lahat po ito ay under verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster. As we speak, ano yung mga lugar na pinaka-apektado ng bagyong Inday at habagat? Mayroon ba bang mga hindi napupuntahan dahil isolated hanggang sa mga oras na ito? Sa ulat as of last night, out of the 12, meron pang siyam na mga hindi madaan ng kalsada at saka apat na tulay. Karamihan po nito ay nasa Mindanao. Kung pag-uusapan naman natin, Susan, yung pinaka-apektado, this is kung babasehan yung gamit ng mga naapektuhang mga kababayan natin. Ito po yung rehiyon ng BARM at saka rehiyon ng SOC Sargent sa Region 12. Dahil respectively sa BARM, 65,000 families ang apektado. Habang sa Region 12 naman sa SOC Sargent ay 37,000 families ang apektado. Sa kabuuan, Susan, ang apektadong mga kababayan natin, umaabot ito sa 1,000 na mga barangay ang apektado, 170,000 families na mga apektado at ito po ay katumbas ng 755,000 sa mga kababayan natin ang naapektuhan ng bagyong Inday at saka habagat. Kumusta yung paghahatid ng tulong? May mga nananatili pa ba sa mga evacuation centers? Meron pa, Susan. Sa ngayon, ang inaasikaso ng ating Camp Coordination and Camp Management Cluster led by DSWD, ito pong 5,000 pamilya o katumbas ng 21,000 na mga kababayan natin ang nasa loob ng 97 evacuation centers. Marami-rami pa, no? Anyway, may bagong bagyo tayo dito sa Philippine Area of Responsibility. May mga paghahanda na ba tayong ginagawa kaugnay nito, Juni? Sa ngayon, Susan, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga paghahanda. Utos kasi ng Pangulo, two-pronged action. Tuloy-tuloy yung pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan hanggang dun sa lindol pa, lindol at saka itong habagat at Inday. And at the same time, yung paghahanda na rin, bagamat hindi natin nakikitang direktang tatama itong bagyong Josie, sinasabi pa rin po ng DOST Pag-asa na meron pa rin mga localized thunderstorms na maaari pa rin magdala ng mga ulan dahil po sunod-sunod na inulan tayo halos buong bansa. So marami pong mga areas na mga saturated na yung lupa. So dapat pa rin po maging alert ang mga kababayan natin at ang mga LGUs at saka DRM workers po ay nakaantabay pa rin sa kung ano man ang mga maaring mangyari. Okay, Juni, makikibalita na rin kami sa ginagawa ninyo mga paghahanda kaugnay ng aktibidad ng Bulkang Mayon at Canlaon. Tama, Susan, kasabay ito sa minomonitor natin. Bagamat sa ngayon wala pa rin pagtaas ng alert level dito sa dalawang bulkan. Yung alert level 3 na nanatili sa Mayon, so yung 6-kilometer permanent danger zone, and then yung Canlaon naman, alert level 2. So yung 4-kilometer danger zone ay nanatili, permanent danger zone. Sa atin naman pong mga rehiyon doon, nakatabay pa rin naman, naka 24/7 pa rin tayo sa mga operation center dito sa mga areas dito. Okay. Maraming salamat, OCD spokesperson Juni Castillo, at magandang umaga sa iyo. Maraming salamat, Susan.